Ikaw? Sa, okay naman. Dito ako sa ano ngayon, sa Isabela. Isabela, saan? Sa Isabela, kuya? San Mateo, Isabela. Ano, Ilocano? Oo, Ilocano, Tagalog. Ganun. Ako, Sambuanga ako, kuya. Taga Sambuanga. Sambuanga City. Saan sa Buanga? Sa ano, Sambuanga City mismo. Santa Maria. Ano pala pangalan? Pangalan niyo talaga? Ang totoo kong pangalan, Mariam. Mariam. Pero yung account ko ginagamit ko ngayon, Almira, kasi sa anak ko yun. Kasi yung account ko, Mariam, kuya, na ano yun, na hack siya. Ano Muslim o ano? Muslim, Sabacano. Ayan. So, ba't wala nang asawa? Hindi, kuya, na may asawa ko, kasi nag-asawa ko 16 pa lang, tapos naghiwalay kami, mga 24 na ako. May anak kami din. Dalawa, malaki na ngayon, puro mga may trabaho na babae lahat. Mas pala tayo. Tapos, nag-asawa ko ulit, kuya, 2017. Yung galing ako sa Bahrain, tapos sa military. Pero yung military, taga doon lang sa amin sa Sambuanga, Muslim din. Tapos? Hindi kami nagkasundo kasi ako nandito, bumalik ako dito ulit sa abroad. Tapos siya nasa Pinas, babaero din. Anak kami isa, pero nandoon sa kanya, kinuha niya. Pangit naman yun, babaero. Kasi sundalo ba, sabi mo? Meron pa ba kaya hindi babaero, mga umbre? Kasi basta nila meron mga yan Hindi naman din ako sa kanila, kuya, nag-umaasa. Dahil hindi pa sila magbigyan ng mantention. So, ilan taong ka na ngayon? Ako, 44 na po. Nung nagtali ako kaya, mga 3 years na ago, siguro rumali ako dito. Ilang years ka na dyan? Sa Jeddah ba? Ako, straight ako ngayon. 6 years na ako dito sa June 3. Tagal mo na dyan, Matagal kasi, minsan gusto umuwi, minsan hindi nakahandahan. Pati wala naman magawa doon sa Pilipinas. Oo nga. Pwede naman. Pag sa Pilipinas ako, nasa Makati lang ako. Mayroon ka naman sigurong naipon, pwede ka na siguro meron naman kahit konti, tapos yung mga anak ko doon sa unang asawa ko, tinutulungan ko rin, natapos na din sila. Pwede ka naman sigurong mag-canteen or... Hindi, may ako sa na nagsusupply kami ng pero yung kapatid ko ngayon tumitingin ruta sa Makati. Maganda yung magnegosyo. Uwi mo? Opo. Kasi nandoon naman kami, meron naman kami konti negosyo. Sa Sambuanga kasi marami naman negosyo, pero maraming doon, maraming kalaban. Pwede ka lang mag-for good? Pwede naman po, sino ang kaso lang, o minsan ako natatamot ako umuwi. Karang masaya na ako dito. Wala naman, malaki naman yung mga anak. Pwede ka na umuwi dito sa amin pag magkaintindihan to. Alam ka ba? Sana, ilan yung asawa mo, kuya? Ay, wala. Kaya nga sumali ako dito. Talaga? Alam ni DJ yan, Sir D. Matapang ka talaga, kuya. Kaya ka pupunta sa Buanga. Maraming bala yan doon nung mahabol. Ayun lang. Pag hindi ka takot na, tagbo ka. Ilang taon ka na? 48. Matanda lang ka sa akin, apat. Yun lang, kung halimbawa mayroon ka pang iniwan doon na naging asawa mo. Hindi na yun yung una kong asawa na mga Perez apelyido, pero hindi malaki na yung mga anak, pati hindi na siya. Ipasayo doon. Yung Muslim din na hindi naman yan siya kasi naman kami mga Muslim pwede siya mag-asawa ng ilang beses, pwede naman siya. Pero kasi kung mayroon pang naghihintay sa'yo, delikado talaga.
ang tatay ko naghihintay sa akin. Hindi yun. Ang ibig sabihin yung asawa ba? Talagang wala. Wala ko kuya mapahintay-hintay sa kanila. Hindi ko alam kung kailan ako umuwi. Huwag sila maghintay. Kaya nga, ako lang maghihintay. Mahirap na. Ako lang naghihintay. Sila mga Ilocano, mga kami Ilocano, mababait. Hindi sa pagyayabang. Pagtulog kuya. Ako pagtulog lang din ako mabait. Mabait. Anong mo kuya? Anong hanabuhay mo ngayon? Dati ako nagtitinda ako ng pagkain, mga mami, magaling. pare. Oo. Maganda din yan. Asan ba yung mga anak mo? Minsan nagbubukid. May bukid kami. Ito. Malaki kasi dyan ng bukid mo. Ngayon may mga na kami na munggo na mumulaklak na. Oo, maganda naman din yan. April, pitasan na. Mga gulay, paampalaya, sitaw. Kaya maghanap ka kuya babae yung hindi lokohin sa'yo. Yun nga ang hinahanap ko. Gaya mo rin. Oo. Kasi ano ba yan? Mahirap na yan. Yung walang pera-pera. Sana ikaw na yun. Hinahanap na. Malayo kuya. Nasa Ilocano ka. Tapos ako sa Zamboanga. Alam mo naman ang pag-ibig eh. Baka mamaya kuya, pag hintay-hintay ka sa akin, puti na lang yung buhok mo, hindi pa ako dumating. Nagsawa din. Siguro naman, hindi naman siguro magsawa. Basta may komunikasyon tayo. Nag-try ako, baka itong uwi na ako, forgot na ako. Exit na din ako kasi ayaw na yung mga anak ko, may trabaho naman sila. Oo, tama na yung pag-aambag mo. Doon sa Muslim ko, hindi naman kasi military yun na ang tatay. Isa lang yun anak. Nandyan sa kanila, ayaw naman sa akin. Sabi niya, kung ayaw mo sa akin magtama ulit, di wag ka nang pupunta dito kasi magkamatayan tayo. Sabi ko, tayo na nga na, bahala ka. Tayo palang maging... Hindi kuya, pero lang man yun. Hindi naman ako takot kuya. Takot ako sa Diyos. Bakit ako matatakot sa Kanya? Siya na nga, maraming babae. Sabi ko nga, nandito naman ako naghihintay siya eh. Oo, may hintay si kuya. Siya na all. Promise. Sana may mga anak mo kuya? Asa man yung mga anak mo? Diyan na sila, malalaki na sila. May mga asawa. Mayroon din silang konting negosyo doon sa Bataan, Maribeles Bataan. Bakit? Ilan ba yung anak mo? 5 sila. Pero may asawa na sila. Yung anak ko kuya, wala pang asawa. Yung panganay ko, teacher, 27 pa lang. Second ko, nice. Pero ngayon, nag-skip siya na ayaw na siya babae, si woman. Kasi yung asawa niya, may asawa na din. Seaman din yung asawa. Mga lalaki lahat. Babae. Kuya, babae. Sa akin, puro lalaki. May 2 pang walang asawa. Yung bunso. Di wala kang problema sa lalaki. Gastos mo lang kung mag-asawa. Sa amin hindi naman magagastos kasi kung magkasawa ka sa Muslim parehas Muslim, di naman sila naman. Kaya siguro ikaw na yung nahanapan kong seryoso sa akin. Mayroon lang kuya, pag seryoso din, pag siraulo ka, di gawin din sa'yo ganyan. Seryoso ako kasi kuya, hindi kasi naman, seryoso naman ako sa mga tao. Kaso lang, hindi kasi sila, kung mag-abroad ako dito, hindi sila maghintay-hintay, magbabae na ayaw ko ng ganyan. Pero pwede ko namang umuwi siguro na itong,
Kailan bang gusto mo umuwi? Gusto ko umuwi December. December ako gusto umuwi kasi mag-ano kami. Reunion kami, mga pamilya, magkapat. Hindi uwi ka rin sa inyo. Paano ako? Paano? Uwi naman ako. Siyempre, kuya, uwi ako. Sambuanga kasi namatay yung nanay ko. 2001, hindi ako nakauwi kasi sa pandemic. Inshallah po. Inshallah, this year umuwi na ako, ha? Paano na ka? Nandyan ka rin sa kanyo. Dito rin ako sa Manila. Hindi. Kung may panahon yan, huwag kang magsobra apurado kasi pag apurado, mabilis din mawala. Parehas yan sa negosyo. Mabilis ka aangat, mabilis din mawala ang negosyo mo. Ganun ba yun? Huwag kang mapurado, kuya. Hayaan mo puputi yung mga buhok natin. Hindi naman siguro. Depende sa tao yan. Kuya, pero totoo, uwi ako sa December. Pero baba muna ako sa Manila. Tapos, uwi ako sa Zamboanga. Kasi ayusin ko muna doon din. May tindahan kasi kami doon ng prutas, kuya. Pwede kang sunduin sa December? Nandun yung kuya ko, kuya. Kasi baba din siya sa barko. Magkasama kami kasi reunion nga. Yung kuya ko susundo sa akin. Paano tayo magkita? Saka na lang, kuya, pagbalik naman ako sa Manila, inshallah. Kung galing ako sa Zamboanga, tapos balik ako mga January sa Maynila, o di doon ako maano sa'yo. Sabihin ko muna yung kuya ko, ganun. Kasi ako kuya, kasi hindi naman ako talagang sabihin maghanap ng asawa. Matanda na tayo. Okay lang. Baka mamaya yung asawa naghanap ko, binugbog sa akin. Hindi ako ganun. Hindi ka marunong magbugbog, kuya. Kung hindi ka marunong, ako na lang bugbukin sa'yo. Hindi ako. Siguro baka ikaw pang magbugbog sa akin. Hindi ako nagbugbog. Kahit Muslim ako, hindi ako ganyan, kuya. Mas lalo din sa akin na understanding ako kasi kahit siguro man mali ko, ako pa rin ang kahit mali mo, ako pa rin ang nakaka-improve. Siyempre, babae ka. Kailangan ikaw lang talagang naunawa. Hindi naman kuya, hindi naman din, tawag yun? Porket kay babae na hindi din marunong mag-intindi, marunong naman din ako maintindi. Pero pag nagkamali ka sa akin, di ko alam. Pero hindi naman ako pag nagkamali sa akin, kuya, pag hindi ko nagustuhan, mag-usap talaga ako na ayaw ko na. Tsaka sa akin, sabihin ko sa'yo, wala akong bisyo. Sure, diba kung tayo talaga wala akong bisyo. Bakit wala kang bisyo, kuya? Dapat mag-inom ka, kuya. Ako natuturo sa'yo, kuya, mag-inom ka. Hindi ko yan, sa buhay ko yan. Hindi ako masaya sa inom. No? Hindi kagaya ng iba. Hindi tulad ng mga ibang lalaki dyan na halos gabi-gabi silang hinahanap ng alak. Kuya, wala akong problema sa mag-inom. Ako pa bibili ng alak, magsigarilyo. Wala akong problema. Basta ayaw ko yung babaero. Ay, yun din ang ayaw ko din. Bakit? Yung asawa mo, kuya, ano ba yung asawa mo? Buhay pa o ano? Yung? Ano yung asawa mo? Ganun din na pina-abroad ko siya. And then, tapos? Iniwan sa'yo? Oo, hindi ko na siya matawagan dahil wala na yung account niya, dinak niya. Mahirap, kuya. Pag nag-abroad ka, kuya, mahirap. Kasi pag nag-abroad, ito katulad ako, nandito ako sa abroad, tapos kung yung pamilya ko na walang pakialam sa akin, kung may pera lang kung may kailangan lang sa akin tumatawag, parang nawawala ba yung namin? Kasi yun lang ang hugot namin sa pamilya namin.
Kaya, minsan, pero ako kuya, sa totoo lang, kahit kailan, kung gusto ko lang mag-asawa taga dito, pwede naman. Pero ayoko kuya, kasi alam ko, mga sinungaling din mga lalaki dito. Baka matulpo pa ako. Tama yung sinabi mo, huwag kang niwala yan kasi Hindi ako kuya, matagal na akong hiwalay sa una kong asawa, pero hindi ako nag-aasawa-asawa. pakinggan mo ko. Ma'am, yung pader lang po ang nakikita namin, kayo hindi. Ano kuya? Pakinggan mo. DJ talaga. Dati naman akong sa abroad dati, sa Riyadh. Sintro kayo sa seryo? camera, ma'am. Sintro kayo sa camera, ma'am. Tapos, kasi alam ko na yung mga dyan yung mga tao dyan sa mga Pinoy doon. Kasi pag nandun sila sa abroad, talagang sinungaling sila. Sabi nila, walang asawa. Kahit mayroon dito sa Pilipinas. Yan na nga. DJ, Wag yung DJ, tingnan mo. wag yung lahatin kasi maraming magagalit sa comment. DJ, Mara- tingnan mo yung Maraming pasyente ko mababait, natutulog. maraming mababait sa sa comment na hindi gano'n na kahit may asawa, hindi sinasabing walang DJ, asawa. tingnan mo o DJ, yung pasyente ko natutulog lang. Di sir, kasi nung mga kasama ko noon Mga kasama mo lang siguro yun, sir. Mababait tong mga nasa comment, oh. Kasi sila, pag wala sila talagang asawa, wala. Pag meron. Hindi, pero DJ, totoo, dito, ilang taon na ako, 2 dekada na ako dito, 23 pa lang ako, nandito na ako sa abroad, DJ. Totoo, mga babae o lalaki dito na abroad. Hindi nga lahat. Kasi maraming mababait sa comment, nagagalit sila, nila lahat nyo eh. Comment lang yung DJ, pero hindi, ang totoo, mas sa 100% DJ. Aba. Akala mo, 100% kasama ka na po dyan, pag ganon. kaya, DJ, Wag mong sabihin, ikaw lang yung hindi ganyan. Sila't lahat ganon, di ba? Magagalit. Hindi, DJ, Magagalit nagagalit sa comment, oh. Wag lang lahatin. DJ, hindi tayo perfecto, DJ, pero may ano tayo, may ginagawa din tayo ng kasalanan kasi hindi naman tayo perfecto, walang tao perfecto. So ibig sabihin yung sinasabi na may asawa. Hindi yung sinasabing may asawa sa abroad, dito sa Pinas, tapos sabihin diyan walang asawa. Totoo yan ko, DJ. Totoo kaya? Totoo nga, pero hindi lahat kasi nagagalit ngayon nasa comment, oh. Kasi mababait. Nagagalit sila, DJ. Sabihin mo sa kanila. Siyempre, mga relihiyoso, yung mga to, hindi naman lahat. hindi naman lahat. Meron din yung taong Pero ako, DJ, din ako, hindi naman ako perfecto, DJ. Nagawa din ako ng kasalanan. Sino ba'y perfecto sa kalibutan? Wala man. DJ, kasi mabait ako pagtulog lang, paggising di ako mabait. Pero, Yan si Kuya, sabi niya, Kuya, gusto ka na mag-asawa, Kuya? naman. Noon pa. Noon pa, bakit ngayon ka lang nagkapasali kay DJ? Marami, Ay, sawa na nga yung mga viewers dyan kakasali ni sir. May 100 beses na yan. Gwapo ka naman, Kuya. Bakit hindi ka Kasi ayaw nga ng mga nakausap ni sir dito, yung wala siyang bisyo. Kasi sabi niya walang bisyo. Kaya ayaw nila ng ganun. Boring daw ang buhay pag walang bisyo. Gusto din ng ibang mga babae may bisyo, tatagay. Siyempre kasama rin yung asawa, ganun. Sinabi po. Kaya Kuya, huwag kang magsabi, kahit ako ayaw ko yung walang bisyo. Gusto ko may bisyo. Bisyo, no? Bisyo sila, no? Kapilitan. Para, wag lang. Kumbaga, yun na talaga yung pagbisyo na sinasabi kasi yung araw-araw na hindi na mabuhay pag walang ganun. Pero paminsan-minsan siguro kahit
once a month, ayun, magbanding kayo ng misis mo, labing-labing Hindi ba, kayo. di kayo Oo. pag ang tao mag-inom, kailangan kuya, mag-inom ka rin kahit isang bote sa isang araw. Kahit hindi man lagi, pero kasi para Maawa ka naman, ma'am. Wag yung buti ang inumin, yung laman. Ay, maluwi. Ba't buti yung painom mo kay sir? Wag yung isang case, Puro mga pagkain. yung laman ng buti, hindi yung painom mo sa kanya, isang buti. Yung ikaw, huwag ka na mahilig sa pagkain. Ako lang, tingnan mo ang taba-taba ako kasi mahilig ako sa pagkain. Nagano yun. Kontrolin mo lang. Huwag ka mga ma-high blood ka. Na, minsan nga kuya, ang matanda, itong alaga ko, bababa ang high blood, ako mataas. Tingnan mo yan. Kasi masasarap ang pagkain nyo dyan. Hindi naman kuya, hindi man masarap kasi kumakain ako ng Filipino food lang man. Hindi naman ako kumakain ng Arabic. Diyan ako nagsawa ng manok nun eh. Libre ako hindi naman ako libre ng pagkain dito. Ako lang ang bibili sa akin. Laham, manok. Paano na, overtime na tayo. Pagpatuloy ninyo, off-cam pag-uusap ninyo. Pag may isa na sasali na naman sa inyo sa susunod, sigurado. No? Good luck na lang ha. Maraming salamat. Sige DJ, basta Bye-bye. lang. Sige. Kasi pag may sasali ulit si sir o si ma'am ang sasali, hindi naman tumalab yung walang bisyo ni sir kag. Pinagmamalaki ni sir, wala siyang bisyo, no? Diba? Yun ang mga hanap ng isang babae, yung walang bisyo isang lalaki, di ba? Pero buryong daw, boring buhay pag ganoon. Sabagay, tama, no? Yung sinasabi nilang bisyo, yung hindi na mabuhay pag wala yung ganun. No? Kunyari, inom. Hindi siya mabuhay kung walang inom. Ganun.